Totoo ba? Maraming pagbabago ang inaasahan ng mga Syrians mula nang nanakbo sa takot ang dating matapang na presidente na si Bashar al-Assad. Ayon sa ulat ng media na galit sa kanluran, ang Hindustan Times, noong 16 ng Disyembre ngayong 2024, na ang napataob na presidente ay nagpadala ng $250 million na cash sa Russia. Sinabi na ito ay ginawa ni Assad noong taong 2018 at 2019. Pinaniniwala ang kwarta ay mula sa kaba ng bayan na kinrapt ng pamilya. Bukod diyan, sinabi pa sa First Post na tunay-tunay ito ang ninakaw ni Bashar sa Syria at pinadadala nito sa ibang bansa. Pinariingan ng The Week na ang kayamanan ng pamilya Assad ay may halagang aabot sa 7 taong budget ng buong bansa. Ang pagtakbo ni Bashar dahil sa takot ay ang simula ng mga pagbabago sa bansa. Isa sa mga kailangang ayusin ay ang libu-libong nawawala sa panahon ng rehimen. Inulat ng Global Art. Ito ay isang ebidensya na ang komunista ay napakasamang uri ng gobyerno. Bakit? Unang inaalis ng komunista sa atin ay ang ating kalayaang pumili na ibinigay ng Diyos Ama sa pamamagitan ng free will. Ang ikalawa ay ang paninikil. Inaalis niya ang ating dila, ang karapatang magsalita, ang karapatang isigaw kung ano ang ating nasa, ang karapatang ilabas kung ano ang ating niloloob. Ang ikatlo, freedom of speech. Ang ikatlo ang inaalis niya sa atin ay ang karapatang magmay-ari ng mga ari-arian na katas ng ating pinagpaguran. The right to possess property. Ang ikatlo ang inaalis niya sa atin ay ang kalayaan. Kalayaan na kung saan ating gustong, kung ano ating gusto, kung anong ating gustong gawin, ating gustong pagsalitain, kung anong ating gustong pamumuhay. Ang ikaapat ang inaalis niya sa atin ay ang karangyaan na mabuhay ng malaya. So, ibig sabihin kung ikaw ay malaya, masipag, may karangyaan na nakakaibat. So, pero pag ikaw ay hindi malaya, ano ang kapalit ng karangyaan? Karalitaan, paghihirap, pagdurusa. O yan ang nangyari sa bansang Syria. Okay? Noong buwan ng Setyembre 2024 na sa Syria ay may mga 100,000 o 100,000 katawang nawawala. Ulat bago pa napatansik ang rehimen. Sinabi na nahihirapang alamin ng mga pamilya ang kapalaran ng kanilang mga kamag-anak. Taong 2023 pa itinaguyod ng United Nations ang Independent Institution on Missing Persons in the Syrian Arab Republic upang sila na ang maghanap sa mga naglaho na parang mula. Pinagtuunan ng pansin ng ilang mga sangay ng UN at naging laman ito ng mga balita. Malaking investigasyon ang ginawa sa Syria. Binalita pa nga ito sa Al Jazeera noong isang taong 2023 na gustong hanapin ng UN ang nawawalang 130,000 na katao. Pero sa gulat ng marami, may mga bansang tumutol katulad ng Russia, China at North Korea, mga bansang kasangga ng rehimeng Assad. Pati nga ang Red Cross ay sumali na rin sa paghahanap ng mga nawawalang Syrian. So, tignan nyo kung ano yung kasangga ng rehimeng Assad. China, Russia, North Korea. So, lahat yan mga komunista. So, ano ang inaalis ng komunista? Karapatang gumawa ng malaya. Karapatang magmay-ari ng pinaghirapan. Karapatang magpasya. Karapatang magsalita isa loob kung ano ang ating niloloob.
So lahat yan ay kalaban ng Diyos Ama. Ano ang ibig sabihin? Paninikil. Komunista, sinisikil niya ang kalayaan na ibinigay ng Diyos Ama sa atin. Kaya kalaban ng Diyos Ama ang komunista. Tandaan nyo yan, kalaban ng Diyos Ama ang komunista. Dahil sinisikil niya, inaalis niya yung karapatan na ibinigay sa atin ng Diyos Ama. Yung karapatan na mamili ng kung ano ang makakabuti sa atin. Karapatan natin na magmay-ari ng kung ano ang nararapat sa ating pinagpaguran. Karapatan na magsalita, ilabas kung ano ang ating niloloob. Yan lahat ang inaalis ng komunista. Sinisikil niya yung karapatan na ibinigay sa atin ng Diyos Ama, yung ating free will na mamili kung anong makakabuti para sa atin. Yes. 35,000 pa lamang ang napaparehistro sa Red Cross, pero inaasahang mas dadami pa ito. Kaya nang bumagsak ang rehimen, agad-agad pinuntahan ang bilangguan ng Sednaya upang maghanap. Ito yung inulat ng Reuters noon lang 10 ng Disyembre na yung mga nagdadalamhating Syrians ay dumagsa sa Sednaya prison upang hanapin ang kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Pinakita sa DW News yung mga naghahanap sa pangalan ng kanilang nawawalang kamag-anak kung ang mga ito ay buhay pa. Pero hindi basta-basta dahil hindi lahat ay nakadokumento. Bukod sa bilangguan, inulat sa NPR na pumunta din ang ilang pamilya sa mga ospital at sa mga morgue. Sa Al-Mujtahid Hospital na nasa gitna ng Damascus, kapital ng bansa, ipinaskil sa harap yung mga litrato ng pinasok doon. Mga larawan ng tinorture, basag ang bungo, bali-bali ang mga buto. Pero halos mawala na sila ng pag-asa. Hanggang sa lumabas ang balita na natagpuan na ang mga nawawala. Pero hindi sa ospital at hindi rin sa bilangguan. The on-time delivery guarantee. Available on Alibaba.com. Wala tayong kakain. Saan? Dito, sa kanya. Win-win tayo, win-win. Sa wakas ay matatapos na ang paghahanap sa mga 100,000 nawawalang Syrians, mga kumalaban sa kamay na bakal ng rehimeng Al-Assad. Ilang taon nagtiis ang mga naiwan na hindi mawari ang kapalaran ng kanilang mahal sa buhay, na kung ang mga ito ay matatagpuan pa. Ilang gabing walang tulog at ilang araw hindi makakain dahil sa kalungkutan. Mga ina, ama, kapatid, pinsan ang nagdurugo ang puso. Pero imbis na matuwa ang tao sa balitang pinahayag, sila ay nagimbal. Sinabi sa SBS News 17 ng Disyembre na sobra sa 100,000 bangkayang natagpuan sa isang mass grave sa Syria. Pero isa lamang ito dahil ang sabi, marami pa. Pinahayag ng Al Jazeera na ilang mass graves ang natagpuan na nagkalat sa buong bansa. Pinaniniwala ang libo-libo ang mga bangkay doon. Binalita rin ito sa TRT World na sobra nasa 12 mass graves ang nakita sa bayan ng Daraa na nasa bandang ibaba ng bansa. Pero kung hindi mo matanggap ang iyong naririnig, dito sa isa pang kalalabas lang na balita, ay siguradong babaliktad ang iyong sigmura. Inulat ng News.com ang natagpo ang pinakamalaking mass grave sa Syria na may mga 100,000 na bangkay. Sinabi sa ulat na ang nakita ay isa sa pinakamalaki sa modern history ng mundo. Ito ay nasa bayan ng Al-Qutaifa, ilang kilometro ang layo sa itaas ng kapital. Nagsalita na ang mga taga roon, pati yung mga nakasama sa paghuhukay at paglilibing. Isa dito ay ang dating mayor ng bayan. Pinakita sa Channel 4 ang mapa ng libingan at tinawag itong industrial scale. Ibig sabihin, sobrang laki na ginamitan ng mga makinarya upang magbungkal at magtabo ng lupa. Puno na yung sementeryo sa Al-Qutaifa,
Kaya pinaghanap ang kinauukulan ng malawak na lupa para doon itapon yung mga pinaslang. Tapos ay binakura ng pader. Isa itong malaking bakanteng lote. Tinutubuan na ng damo, maalikabok, walang mga puntod o pangalan ng nakalibing. Ang mga patay ay dumarating lula ng truck. Yung iba, gamit ay truck na may freezer. Minsan nagdidikit-dikit yung mga bangkay sa yelo at natatagalang mailabas. Ilang oras hinihintay na matunaw ang yelo sa loob ng freezer para mailabas yung mga bangkay. Mga araw na napapansin ng mga taga roon ang mabahong amoy na umaalingasaw sa kapaligiran. 30 hanggang 40 bangkay ang lula ng isang truck. Halos araw-araw nagbabagsak sa loob ng maraming taon. Ayon sa mga nag-uukay, noong una mga 1 metro lamang ang lalim. Pero dahil may mga height, Di ba sabi ni Rodrigo Duterte, pag daw siya nanalo pa uling presidente, gagawin niya pa raw uli yung mga pagpatay. At hindi daw siya nagsisisi doon sa mga pinatay niya dati. At meron siyang pangako na pagka raw siya uupo pa uling pag daw siya maging presidente pa ulit, ay papatay at papatay pa raw siya. At hindi daw siya mangingimi na pumatay. Di ibig sabihin, kung maging presidente pa uli natin ito, hindi lang ganito ang mangyayari sa atin katulad sa Syria. Ganito 100,000 na katao sa iisang simenteryo na wala man lang libingan, basta na lang ibinaon na parang asong patay sa lupa. Di ba kayo natatakot na iboto nyo pa uli ang mga dynasty ni Digonyong Duterte? Di ba kayo natatakot uli na pagka umupo pa uli siya o kahit sa mga tauhan niya ay magiging katulad na naman tayo nito, katulad sa Syria? ayip na nagbubungkal, kaya makalaunan ay nilaliman na rin. Pinahayag ng mga tumutulong na wala silang magawa dahil baka sila ang isunod. May ilan pang matatanda na umiyak sa harap ng camera dahil hindi nila matanggap ang kahayupang ginawa ng kanilang presidente. Anong aral ang mapupulot dito? Natagpuan na ang libu-libong mga Syrians na nawawala, mga missing persons. Pero hindi kaligayahan ang dinulot nito, subalit lubusang pagdurugo ng puso. Nakita ang pinakamalaking mass grave sa kasaysayan ng Syria, sa Al-Qutaifa. Nais itong bungkalin ang mga nakalibing para makilanlan. Iyan ay kung papayag ang mga naiwan. Hanggang ngayon ang buong mundo ay hindi makapaniwala sa karahasang ipinamalas ni Bashar al-Assad. Pero ika nga, madali ang maging isang tao. So, si Rodrigo Duterte ay walang kaibahan kay Bashar al-Assad. Parehas na parehas sila. Si Bashar al-Assad tumakas na sa Syria eh. Ibig sabihin nakawala na ang Syria. Pero ang Pilipinas hindi pa rin makawala sa kuko ng China. Hanggang ngayon, hanggat nandyan pa yung threat ng China, andyan pa yung dinastiya ni Rodrigo Duterte, patuloy pa rin na maghihirap ang mga Pilipino. Magiging katulad, mas malala pa tayo, mas malala pa yung mangyayari sa atin sa nangyari sa Syria. Kaya kayo, mag-isip-isip kayo mga DD shit o mga Duterte supporter. Dahil hindi lang naman ang mga Marcos loyalist ang nasa peligro, pati din naman kayo. Kasi mga mamamayan pa rin kayo, mga Pilipino pa rin kayo at nasa Pilipinas pa rin kayo. Maaaring kayo pa rin ay maging isa sa mga magiging biktima ng dinastiyang Duterte o Duterte. Dahil mga pro-China yung mga yan. So, ibig sabihin, ang mga komunistang China ang nasa likod nila. At alam naman ninyo na pagka-komunista, walang awa yan. Diba? Katulad ng nangyari kay Assad, komunistang Russia ang humawak sa kanya. Tayo, komunistang China. So ano, hindi ba nyo kaawaan ng mga Pilipino kung anong mangyayari sa kanila sa future, sa susunod na mga taon? Na mas malala pa ang mangyayari sa atin kung ano ang nangyari sa Syria. Dahil ang Syria nakawala na, tayo hindi pa. Pero mahirap ang magpakatao. Buksan mo ang iyong isip
At hayaang lumalim pa ng Sana tulungan naman ng mga taga-Syria ang Pilipinas, di ba? Kasi pare-parehas lang naman tayo ng nararanasan. lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral, tadaan, katotohanan ng susi